Si Ruan J ay sangkot sa katiwalian at paulit-ulit na lumabag sa batas. Kukunin ang lahat ng inyong ari-arian, ipapatapon ang mga kalalakihan sa Yuzhou, ibebenta ang mga kababaihan at ituturing na mababang uri. Takbo, bilis. Ate, saan tayo ibebenta? Huwag kang mag-alala. Nabayaran ko na ang mga bantay. Ate, medyo malinis po doon. Upo muna tayo. Huwag na. Makaalis din naman tayo agad. Ang mga taong ito, katulad din ba natin silang ibebenta? Kalokohan. Paano tayong matutulad sa mga hampas lupa? Kayong dalawa, mga asawa ba kayo ng opisyal? Ngayong narito na kayo sa Jinzilo. Kalimutan nyo na ang nakaraan nyo. Bakit tayo nasa Jinsilo? Ibig bang sabihin ng bantay na iyon? Tanggapin niyo po ito, sir? Jinsilo? Anong klaseng lugar iyon? Bahay Aliwan. Pasok. Ngayong nasa Jinziluko na kayo, dito muna kayo magsisimula sa baba. Kung may galing kayong itaas ang halaga nyo, hindi nyo na kailangang makipag-agawan sa iba. Hindi lang pagkain at damit ang matatanggap nyo, kundi pati na rin ang mga pabuya. Ngunit, kung sino man sa inyo ang hindi marunong tumanaw ng utang na loob at sisirain ang tiwala ko, huwag nyo akong sisisihin kung mawawala ang pasensya ko sa inyo. Tatlong araw mula ngayon ay magaganap na ang iyong pagtatanghal kasama ang iyong kapatid. Ipakita ninyo ang alindog ng isang marangal na babae. At kapag ang ating mga panauhin ay nadismaya, maghanda na kayo sa parusa. Naiintindihan nyo ba? Opo. Mag-ayos na tayo ng gamit, kahit paano para magkaroon tayo ng maayos na matutulugan. Sino na naman ang dumating? Narinig ko na ibebenta raw niya ang sarili niya rito. Mama Jin, Narinig ko na. Nais mo raw ibenta ang iyong sarili sa aking Jinzilu? hindi ba maaari? Matagal na ako sa negosyong ito. Nakakita na ako ng mga napipilitan lang. Ngunit ang isang kusang pumapasok dito ay ngayon ko palang naranasan. Pagdating naman sa iyong hitsura, maganda ka talaga. May potensyal ka. Magsabi ka na magkano ang gusto mo. 100 pilak na dolyar. 100? Ang lakas naman ng loob mo, iha. Alam mo ba kung gaano? Karaming babae ang kaya kong bilhin sa 100 dolyar dito sa aking Jinsilo, kapalit ng hinihingi mo. Iha, ang mga babae dito sa Jinsilo ay hindi pangkaraniwan. Sapat ba ako para makapasok sa Jinsilu? Sulit ba ang 100 pilak na dolyar na ito? Xiaohauzi, kunin mo ang pluma, tinta, at ang kasunduan sa pagbebenta. Opo. Binibini? Ano ang iyong pangalan? Jin Lian. Mabuti. Sandali lang. Sa magkano mo ibinenta ang iyong sarili? Sapat na ba ang pera? Para sa akin, mas mabuti pang sumama ka na lang sa Young Master Fu na ito. Bukod sa mapagbigay siya, ay tapat pa ang pagmamahal niya sa iyo. Di hamak na mas mabuti kaysa sa mumurahing lugar na ito. Tama na. Sapat na ito. Jinlian, pirmahan mo na iyan agad. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong susuklian ko ng maayos ang ginawa mo. Nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung anong klaseng lugar itong Jinsilo? Sumama ka na sa akin. Nabulag ako? Jin Lian?
Tinatanggap ko na nagkamali ako sa pag-aalay ng buhay ko sa maling tao. Dahil ginamit ako ng asawa ko pambayad ng utang, kailangan kong bayaran iyon. Ano man ang utang ko sa iyo noon? Ngayon, wala na tayong pananagutan sa isa't isa. Ikaw. Narito ako para dalhan ka ng mga damit. Inutusan ako ni Mama Jean na sabihin sa iyo ngayong gabi ay kailangan mong isuot ito para sa ating panauhin. Mama Jean, minamaliit niyo po ba ako? Maaari po bang sabihan si Xiao Haozi na bigyan ako ng bagong damit? Bago ang mga damit na ito, anong ginagawa mo? Madumi na ito, kaya dapat lang itong itapon. Sino ka sa akala mo? Pinapunta kita rito para maghatid ng damit, pero bakit basura ang dinala mo? Hindi po ako ang may gawa niyan. Dinumihan po niya yan. Mama Jean, dahil ngayong gabi po, ang simula ng aking trabaho, nais niyo po ba akong magmukhang hindi maganda? Masyadong manipis ang kanyang katawan, parang kalansay na siya, kaya hindi kasya sa akin ang damit na ito dahil sobrang liit. Mas mabuti sigurong sabihan ko silang lahat na dalhin dito ang kani-kanilang mga damit. Pumili ka na lang muna ng gusto mo at isuot ito, at pagdating ng bukas, bibilhan kita ng mga bago. Maraming salamat po, Mama Jean. Alam mo ba kung gaano kalaki ang ibinayad ko sa kanya? Napapansin ko na masyado ka na nang nagiging abusado. Ngayong gabi, hindi ka kakain. Dapat mong labhan ang lahat ng mga damit dito sa Jinsilu. Labhan mo ang lahat ng iyan. Bakit nakatayo ka pa rin dyan? Umalis ka na. Gusto mo pa bang mang-api ng iba? Mababago na ang pamamalakad dito sa Jinsilu mula ngayon? Ate, talaga bang kailangan nating magsuot ng ganito? At ipakita ang ating sarili sa harap ng mga lalaking iyon? Bukod sa atin ngayong gabi, sasampa rin sa entablado si Jin Lian. Hindi ako papayag na matalo niya ako. Mga napakagandang dilag, tulad ng mamahaling hiyas. Ngayong araw ay puno tayo ng mga iginagalang na panauhin. Lahat ay narito para makita kayong magkapatid. Dapat niyo akong bigyan ng karangalan mamaya. Oh, may bago pala? O Ginoong Wang, magsaya po kayo. Ginoong Lee, matagal na po kayong hindi nakakabisita. Mama Jean, mukhang maganda ang magkapatid na ito, lalo na si ate. Mga Ginoo, itong dalawang ito, ang mga bago kong alaga sa Jinzilu, ang ating kambal na dilag. Hali kayo, pumanhik kayo para makita ng lahat. Hali kayo na. Hoy, dalian nyo at pumanhik na kayo rito. Sina ate at Ruan Qingyan ay may pambihirang ganda at napakahusay tumugtog ng pipa. Maganda iyan. Ang nakababatang kapatid na si Ruan Shengsheng ay simpleng maganda at talagang nakakaakit. Ang dalawang ito, ngayon ang kanilang unang gabi rito. Kung sakaling magkaroon ng pagkukulang, umaasa po ako na maiintindihan nyo sila, mga Ginoo. Nabalitaan ko na anak sila ng opisyal. Ang tindig nila, kumpara sa ibang mga babae rito, ay talagang kakaiba. Ngunit hindi ba't mga laruan lang din sila para sa atin? Dahil mahusay siyang tumugtog, patugtugin niyo siya ng isang awit para marinig nating lahat. Ang Yangchun Baishu ang patugtugin.
Sige na, tumugtog na kayo. Gusto nilang makinig ng musika. Bilisan nyo. Ang musika ko ay para lamang sa mga taong may mataas na antas at ang mga katulad ninyong hamak ay hindi karapat-dapat makinig sa aking tugtugin. Narating mo na ang bahay aliwang ito, pero nagagawa mo pa ring magyabang sa harap ko. Amo, huwag po kayong magalit, huwag na po kayong magalit. Ang isang ito ay ang kagandahang kabibili ko lang. Dati, siya ay anak ng isang mayamang at makapangyarihang pamilya, kaya talagang mataas ang pride niya. Huminahon po kayo, at pagsasabihan ko siyang tumugtog para sa inyo. Qingyan, gustong makinig ng mga panauhin ng klasikong musika, hindi ba't paborito mo iyon? Bilis! Dalian mo. Ano pang ginagawa mo? Bilis, bilis na, dalian mo. Ang tugtog ko ay para lamang sa mga prinsipe sa palasyo. Kayong mga hamak na tao, naiintindihan niyo ba ang mataas na uri ng musika? May alam ba kayo tungkol sa musika? Kahit pa naririto ako sa ganitong lugar, kahit pa nagbebenta ako ng talento, gagawin ko iyon ng may dangal. Dangal, ha? Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng dangal. Ruan Qingyan, huwag kang maging matigas ang ulo. Sir, huminahon po kayo, pakiusap, huminahon po kayo. Balang araw kapag nakaalis na ako sa Jinsilu na ito, kayong lahat ay tiyak na pagbabayarin ko sa ginawa ninyong pag-insulto sa akin ngayon. Aalis? Pagbabayarin? Isang aliping ibinenta, nangarap pa ring maging isang donya? Ipapahiya kita ngayon. Sa tingin ko, may ganda rin ang isang ito, ang sinakababatang kapatid. Dahil pinili mong protektahan ang ate mo, kung gayon, ang galit na ibinigay sa akin ng ate mo, sa iyo ko ibubuhos. Lumayo ka. Ikaw na babaeng walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako? Ngayong araw ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari kapag nilabanan mo ako. Ate. Ate, tulungan mo ako. Anong ginagawa mo? Bitiwan mo ako? Bitiwan mo ako. Pakawalan mo ako. Siya ang nagligtas sa akin. Mama Jean, baka nakalimutan nyo, ngayong gabi rin ang unang labas ko. Hindi ko hahayaang ang mga masasamang lalaking ito ay magkagulo rito. Ito ang ating binibining Jinlian, isang magandang dalaga na punong-puno ng talento. Ngayong gabi ay para sa unang pagtatanghal ni binibining Jinlian. Mga Ginoo, siguraduhing suportahan niyo siya ng mabuti.
Magaling. 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 Jinlian. Jinlian. Ang debut nila ngayong gabi ay masasabi kong sadyang kahanga-hanga. Si Jinlian ay parang nagbabagang apoy at si King Yan naman ay parang niebe. Talagang may kanya-kanya silang ganda. Gusto mo silang dalawa? Kaya mo ba sila? Magaling. Sige. Sige, Magaling. 50 dolyar. Gusto ko si Ching Yan. Ang isang matapang at matatag na dilag ay karapat-dapat paggastusan ng malaki. 60 dolyar para kay Jinlian. Mula ngayong gabi po, ang ating dilag na si Qingyan sa aking Jin Silu ay magpapakitang gilas lamang sa sining at hindi ibebenta ang puri. Si Jin Lian naman po ay masusunod kung ano ang nais niya. Tatanggap lamang siya ng panauhing gusto niya. Kaya kung gusto niyo pong lahat na maging malapit sa dalawang dilag, gamitin niyo ang inyong abilidad para maipakita sa kanila ang inyong katapatan. Ate, bakit niyo po ako itunulak? Bakit niyo hinayaang mangyari na ako ay hamakin? Bakit hindi niyo po ako niligtas? Si Sheng Sheng, oh. Halika rito. Ate, nandyan ka lang sa tabi ko, pero bakit hindi mo man lang ako niligtas? Iiwan mo ba ako? At pupunta kang mag-isa sa ikalawang palapag? Pasensya na. Pasensya na, Sheng Sheng. Kasalanan ni ate. Naduduwag lang si ate. Hindi kita agad nailigtas kahapon. Mabuti na lang ang masamang babaeng si Jin Lian ay gustong magpasikat, kaya hindi ka napahamak sa taong iyon. Sheng Sheng, magagalit ka ba sa akin? Sheng Sheng. Noong oras na iyon si ate ay nahihirapan din. Sheng Sheng, magkasama tayong lumaki mula pagkabata. Ikaw ang pinaka nakakaintindi sa akin. Ang dangal ko ay kasing halaga ng aking buhay. Kung noong gabing iyon ay may masamang nangyari sa akin, ngayon ay tapos na siguro ang buhay ko. Bago umalis si ama, sinabihan tayong magkapatid na magtulungan at alagaan ang isa't isa. Ano man ang mangyari, kailangan nating mabuhay hanggang sa sunduin tayo ni ama pauwi. Ama. Si ama. Mabuti na lang at may magandang kinalabasan ito. Ngayon ay naging isa na akong performer na hindi nagbebenta ng sarili. Dahil sa katungkulang ito, tayong dalawa ay dapat magtulungan sa hinaharap. Sa maduming lugar na ito na puno ng sakiman, ito ang paraan para tayo ay makatayo ng maayos. Ate, alam ko hindi ako galit sa iyo. Ayoko lang na mag-isa, na manatili sa unang palapag. Huwag kang mag-alala, Sheng Sheng. Nakausap ko na si Mama Jin. Hindi mo kailangang tumanggap ng bisita. Kailangan mo lang tumulong sa baba at gumawa ng mga utos. Kahit medyo mahirap, tiisin mo muna ito, Sheng Sheng. Kapag maayos na ang katayuan ni ate sa itaas, ay susunduin kita agad doon. Hihintayin kita. Ate. Patawad po. Patawad po talaga, sorry po. Ano bang klase itong serbisyo nyo?
Wala ka nang nagawang tama, puro perwisyo ka lang. Mabababa lang ang kalidad ng mga gamit dito. Noong nasa mansyon ng Ruan pa ako, hinding-hindi mapapansin ng panlasa ko ang mga ito. Dito sa Genzilo, mayroon kaming mga batas sa Genzilo. Ang mga gamit at pagkain sa pangalawang palapag. Kung ikukumpara sa unang palapag ay magkalayo ang antas, parang langit at lupa. Isa pa, parating na si Ginoong Lee, kaya mas mabuti pang mag-ayos ka na ng iyong sarili. Kung iniisip mong magiging kampante, dahil lang sa katayuan mo rito sa Genzilo, bilang isang respetadong tagapaglibang, nagmali ka yata ng iniisip. Ang mga pwesto rito sa ikalawang palapag ay madaling mapalitan. Maaring dumating ang araw na. Malampasan ka rin ng iba at maibalik sa dati. Kumpulan lang sila ng mga babaeng puro palamuti lang naman ang alam. Wala akong planong makipagkumpetensya sa kanila. Hindi ka lalaban? Baka naman inaakala mong hahayaan ka lang ni Mama Jean na manatiling malinis ang iyong puri? Naghahanap lang yan ng tamang presyo, at pagkatapos ay pagpapalit ka na rin. Maliban na lang, kung makakahanap ka ng makapangyarihang tao na tutubo sa iyo. Kundi, Hoy! Hoy! Binibini, bago ka lang dito. 'Di ba? Anong pangalan mo? Ayaw mong sumagot, ha? Walang hiya kang babae ka? Lakas ng loob mong tapunan ako ng mainit na tsaa. May gana ka pang buhusan ako ng mainit na tsaa? Hindi ko po ginawa iyon. Hindi? Ngayong gabi, samahan mo ako at maglaro tayo at kakalimutan ko na ang nangyari. Nasa loob ka na ng Jinzi Mansion, huwag ka nang magpanggap na napakalinis mo. Tigil. Sino namang lalaki ito? Pinapayuhan kita na huwag kang makialam. Lahat naman tayo ay narito para maglibang. Huwag ka nang magpanggap na mabuting tao. Ang babaeng ito ay nagtatrabaho dito sa Jinzi Mansion, nasa bahay aliwan na siya. Bakit kailangang magpanggap na napakadisente niya sa akin? Kahit ganoon pa man, ang negosyo ay tungkol sa malinaw na bayaran at patas na palitan. Lalo na at buhay na tao ang pinag-uusapan natin dito. Sinabi na niyang ayaw niya. Kung pipilitin mo pa siya, ay tinatrato mo siyang parang gamit lang. Parang wala kang modo. Hoy, ikaw! Paano naman ang ginawa niyang pagbuhos ng mainit na tsaa sa akin? Tingnan mo ito, gawa ito sa mamahaling sutla. Kung ayaw niyang sumama, kailangang bayaran niya ang danyo sa akin. Pero ikaw ang nagbuhos niyan. Ako ang nagbuhos? Sinong nakakita? May saksi ba? Bakit mo iyan nasasabi? Sinasabi ko sa iyo, kapag hindi ka sumama sa akin ngayong gabi, hahanapin ko si Mama Jean para malaman niya ang ginagawa mo. Magsabi ka ng presyo. Magkano ba ang utang ng ginang na ito sa iyo? Ako na ang magbabayad para sa kanya. Mukhang seryoso ka talaga. Gusto mong maging bayani at iligtas ang dilag, ganoon ba? $100, hindi pwedeng kulang kahit 1 sentimo. Ang utang ng ginang na ito sa iyo ay binayaran ko na ng buo. Pwede na kaming umalis. Suwerte ninyong dalawa. Maraming salamat po sa pagligtas sa akin, Young Master Fu. Ibabalik ko po sa inyo ang pera sa lalong madaling panahon. Binibini, meron ka bang alam na sining o talento? May kaunti po akong alam sa pagtugtog ng guzheng at pipa. Kung ganoon, marunong ka ba ng lotus sa tubig? Ganito na lang. Ang perang ibinayad ko kanina ay ituring na lang natin na bayad ko para makarinig ng isang tugtugin mula sa inyo ngayong gabi. Pumapayag ba ang binibini?
Bakit hindi tayo pumunta roon sa lawa ng Shiguan at sumakay ng bangka? Napakaganda ng mga bulaklak ng lotus ngayong panahong ito. Tingin ko ay bagay na bagay ito sa inyo, Ching-Ching. Ching-Ching? Ang batang amo ng pamilya Fu, bakit siya nandito? Si Pamilya Fu. Ang kaisa-isang anak ng mataas na opisyal na si Fu Yuan. Sa ganitong marangal at mayamang pamilya, karaniwan ay napakahigpit ng disiplina. Bakit siya napunta dito sa Jinzilu? Tingnan mo, ang dilag sa tabi ni Yang Master Fu, sino kaya siya? Ngayon ko lang siya nakita, may angking kagandahan din siya. Siya ba ang kasintahan ni Yang Master Fu? Hoy! Ching-Ching, kakilala mo ba ang taong iyon? Hoy, Ching-Ching, hintayin mo ako. Anong ginagawa ni Ruan Shengsheng? Akala ba niya sa pagtugtog niyan? Ay magagawa na niyang tularan ang galing ng ate nating si Ruan Qingyan? Isa ka lang namang gaya-gaya. Mukhang pamilyar siya. Sa hitsura niya, medyo kahawig niya si Lady Qingyan. Hindi kaya siya iyong kapatid na hinamak at hinyaan sa harap ng lahat na si Ruan Shengsheng? Magsisilbi na rin ba siya dito? Magaling, napakagaling. Ang tindig ninyong magkapatid, pati na ang inyong mga muka, ay may pagkakapareho nga. Subalit may pagkakaiba rin kayo. Anong pagkakaiba iyon? Si Qingyan ay parang jade orchid, marangal at napakamahalaga. Si Shengsheng naman ay parang sampagwita, mabango at nakakagaan ng loob. Ngunit kahit mabuti ang jade orchid, masyado naman itong mataas para maabot. Ang sampagwita naman ay pwedeng ihalo sa mga kakanin at tsa, madaling pakitunguhan at madaling makuha. Hay, talaga namang napakaganda ng sampagwita na iyan. Talaga ba? Kung ganoon, gusto rin pala ni Ginoong Li. Natikman ang sampagitang ito. At malanghap ang bango nito. Nagseselos ba si Qingyan? Huwag ka nang magalit, ikaw lang ang nasa puso ko. Ang ibang mga babae sa labas, palamuti lang sila na mawawala rin. Sa puso ko, walang sino man ang mas mahalaga kaysa sa iyo. Nagseselos? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Huy, sandali, hintayin mo ako. Shengsheng. Halika rito. Ate, bakit ka nandito? Kagabi, nabilib ang lahat sa tugtog mo. Nakuha mo ang atensyon ng bawat panauhin. Kanina, palihim akong dumaan sa kwarto ni Mama Jean, narinig ko, na ibebenta ka na niya para pagtrabahuhin sa labas. Wala rin akong magagawa kahapon. Halika. Ayos lang yon. Tutulungan kita at kakausapin ko si Mama Jean para sa iyo, para matiyak na ligtas ka. Siya nga pala, may sasabihin pa ako sa iyo. Ano yon? Tungkol ba ito sa ating ama? May mga nakikinig sa paligid dito, mamayang gabi sa oras ng high. Pumunta ka ng palihim sa ikalawang palapag. Hihintayin kita sa aking silid. Sino na naman ba ito? Mama Jane, ako po ito. Nahuli rin kita, magandang dilag. Bakit ka na pa rito? Binisita mo ako rito, wala ka bang customer ngayon? Mama Jane, narito po ako ngayong gabi.
Dahil may ilang bagay po sana ako na gustong itanong sa inyo. Mabuti naman at natauhan ka na, at alam mo na ang pagpapakitang gilas ay wala namang silbi. Dahil mukhang pursigido kang matuto, hindi ako magdadalawang isip na turuan ka. Halika rito, maupo ka, dali. Salamat po sa gabay ninyo, Mama Jen. Sinasabi ko sa'yo, itong mga lalaking ito, ang pagpapasunod sa kanila ay tungkol lang sa mahalagang paraan. Mapangakit na pag-iwas, at paglaro sa kanilang damdamin. Ang teknik sa pagpapasunod ng lalaki ay mahalaga, pero ang pinakamahalaga sa lahat, alam mo ba kung ano? Sino ka ba? Sweetheart, bago mo ba itong laro? Magaling ka rin palang maglaro. Baby, nasaan ka? Magandang dilag, heto na ako. Napakamadungis mo namang makipaglaro. Huli ka. Sige, sapat na muna ito para sa ngayon, subukan mo bukas ng gabi. Kung may hindi gagana, bumalik ka lang at magtanong sa akin. Sandali lang. Teka lang, Ruan Qingyan, sinasadya mo ba ito? Hindi, Ruan Qingyan, sinasadya mo ba ito? Hating gabi na at hindi ka pa natutulog. Sinasadya mo ba akong istorbohin? Mama Jen, mali po ang iniisip nyo sa akin. Gusto lang po magpasalamat ni Qingyan sa lahat ng naituro nyo sa akin. Salamat? At paano ka naman makakapagpasalamat sa akin? Noong nakaraang mga araw po, binigyan ako ni Ginoong Lee ng isang mamahaling antigong hiyas, pero wala po akong alam tungkol dito, kaya sana ay matulungan nyo akong suriin ito, Mama Jen. Sige, sige na. Bilis. Patingin na ako niyan. Tara na, bilisan mo. Bitawan mo ako. Anong nangyayari? Walang hiya kang babae ka. Talagang nakuha mo pang agawan ng bisita ang ate mo. Hindi po totoo iyan. Nakababatang kapatid, lagi kitang pinoprotektahan, lagi kitang iniisip, at inaalagaan kita. Pero nakuha mo pang akitin ang pinakamahalaga kong bisita. Paano mo nagawa sa akin ito? Mabuti. Dahil mukhang atat na atat kang kumuha ng trabaho. Hindi ba? Pagbibigyan kita. Mga bata. Kalad ka rin ang walang hiyang ito. Papuntang bulwagan ng Hehuan. Ching-ching. Hindi mo naman siguro balak na tanggihan ako? Sandali lang, mamayang 10:00 ng gabi. Maghihintay ako rito para sa iyo, Ginoo. Gagawin ko ang anumang utos mo. Walang nangyari sa amin. Malinis po ang aking pagkatao. Gabi na. Hindi na ba talaga kami patutulugin? Gabi na? Hindi ba niyo talaga ako patutulugin? Ruan Qingyan, anong pakulo na naman ito? Ang masamang babaeng ito, habang wala ang kanyang ate, ay pumatol sa bisita. Pero ang bisita, bilisan mo. Tumawag ka ng doktor. Tumawag ka ng doktor. Ano na ang gagawin natin? Ano na ang gagawin natin? Tingnan mo itong panggulo na ito. Kalad ka rin ito palabas. Sandali lang. Mama Jean, balita ko nung isang araw ay sa pamamagitan ng lotus sa tubig ni Ruan Shengsheng ay napahanga niya ang lahat. Kamakailan lang ay gumawa ako ng bagong sayaw at nahihirapan akong humanap ng musikong sasali sa akin. Maraming babae sa bulwagan ng Hehuan pero kailangan ko ng mahusay na musiko. At isa pa, ang nangyari ngayong araw, sa tingin ko ay may iba pang dahilan. Siya ang nagpatawag sa akin dito. Kung nagkaroon man ng hindi pagkakaunawaan, kaming mga taga Jinsilo ay marunong pa ring tumanggap sa kanya. Kaya lang talagang nasaktan niya ang aming bisita. Kaya dapat siyang parusahan. Para malaman din ng iba ang mga batas dito sa Jinsilo. Kalad ka rin siya sa gitna at parusahan ng husto. Sulong.
Tingnan natin kung susuway ka pa sa patakaran. Lakasan niyo pa. Bakit? Tubig. Hindi mo ba siya balak iligtas? Nagkasala siya kaya siya pinarurusahan. Nakikitira lang din naman ako. Paano ko siya ililigtas? Higit pa doon, si Ruan Shengsheng ay isa lamang hamak na anak sa labas, lumalapit sa mga parokyano, at muntik pa siyang hamakin ng kung sino. Talagang kahiya-hiya siya sa ating pamilya Ruan. Kung kilala niya talaga ang kanyang sarili, dapat na lang siyang mawala para magbayad. Kung ako iyan, hindi ko nahahayaang mabuhay pa ang sarili ko sa ganyang kahihiyan. Iyon pala. Ganoon pala talaga ang tingin mo sa akin. Kaya pala, talagang wala. Wala palang balita tungkol kay tatay. At wala ring tunay na pagmamahalan bilang magkapatid. Lahat ng ito ay isa lamang patibong mo. Bakit? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Mula pa noong bata tayo, hindi ako nakipagkumpetensya sa iyo. Hindi ako nakipag-agawan sa iyo. Mula nang mapunta tayo sa Jinzilu, palagi kitang inuuna sa lahat ng bagay. Inisip ko lang na sana ay magtulungan tayong dalawa para mabuhay ng maayos at hintayin si tatay na sunduin tayo. Hindi nakipag-agawan? Kung hindi ka nakikipag-agawan, bakit ka umakyat sa entablado para magpakitang gilas? Naakit mo si Ginoong Li hanggang sa mapatitig siya sa iyo. Ruan Shengsheng, ang husay mo talagang dumiskarte? Kagaya ka lang ng nanay mong, isang hamak na kabit, gumagamit ng mukhang-mukhang kawawa para lang paamuhin at paasahin ang puso ng mga lalaki. Mula nang mapunta tayo rito sa Jinzi Tower, kahit na maging parang aso ako na nakikipag-agawan, hinarap ko ang lahat para protektahan ka laban sa mga lalaking nanghihiya sa iyo sa publiko, pero inutusan mo lang ang ibang tao na babuyin ang dangal ko. Ngayong alam mo na ang lahat, hindi na ako magpapanggap pa. Tuwing nakikipagplastikan ako na parang mahal nating kapatid ang isa't isa, ang pakiramdam ko ay pagod na pagod at nasusuka ako. Ruan Qingyan, siguraduhin mong panghabang buhay mong mapapangalagaan ang dangal at puri mo. Dahil baka agawin ko lang yan sa iyo. Bakit ka nandito? Imbes na mag-ensayo ng kudyapi ngayong gabi, bakit ka nagpunta rito sa akin? Mama Jin, nandito ako para makipagnegosasyon. Anong negosasyon ba iyan? Sige, makikinig ako. Kapag sa loob ng isang buwan, kumita ako para sa Jinji Tower ng 500 pilak na dolyar, ibigay mo sa akin ang pwesto ni Ruan Qingyan sa ikalawang palapag. Paano kung hindi mo iyon magawa? Alam ni Mama Jin na ako ay anak ng isang opisyal, at ang kaso ng aking ama ay kasalukuyan pang iniimbestigahan, wala pang huling desisyon tungkol dito. Sakaling mabawi ang parusa kay Pamilya Ruan sa hinaharap, tiyak na makakaalis din ako sa Jinji Tower na ito. Kaya sa sinasabi ko ngayon, kapag hindi ko nagawa, anda akong pumirma ng panghabang buhay, nakasunduan sa iyo.
Ano man ang mangyari kay Pamilya Ruan sa hinaharap, mananatili akong tauhan ng Jinji Tower habang buhay. Sige, tinatanggap ko ang kasunduang ito. Kailangan ko pa ng isang buwan para maghanda. Ayos lang. Kung ganoon, sa ika-6 na araw ng susunod na buwan, hihintayin ko na lang ang magandang balita mo, binibining Sheng. Ang tapang mo rin, bata ka? Sa laki ng itinaya mo? Kapag hindi mo ito nagawa, balak mo ba talagang habang buhay na manatiling nakakulong sa kontrata mo sa Jinzilu? Ikaw, binibining Jinlian? Bakit mo piniling ibenta ang iyong sarili sa Jinzilo imbes na magpakasal kay Young Master Fu? Sa tingin mo ba ay mayroon akong pagpipilian? Bata ka, hindi ko akalain na may ganito ka palang panig. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Paano mo balak kumita ng 500 pilak sa loob lang ng isang buwan? Wala kang anumang kalamangan, halos imposible na manalo ka. Mayroon akong paraan. Siya nga pala, nabanggit mo kanina, na ang kaso ng iyong ama ay hindi pa tapos. Ano ang ibig mong sabihin? Ang aking ama ay isang tapat na opisyal. Hanggang ngayon ay hindi pa nila siya nahahatulan. Dahil siguro hindi pa sila nakakahanap ng matibay na ebidensya. Tunay ngang isang matapat na opisyal si Ginoong Ruan. Binibining Jinlian, kilala mo ba ang aking ama? Ang walang hiyang iyon, anong klaseng pandilin lang ang ginawa niya? Nagagawa pa ni Mama Jane na bigyan siya ng sarili niyang silid. Hindi kaya? Nilandi niya si Fuminghan? Talagang napakasamang babae niya. Nasaan si Ginoong Lee? Bakit hindi dumating si Ginoong Lee? Karaniwan sa ganitong oras, dapat ay kanina pa niya ako pinuntahan. Huwag mong sabihing, nakuha na rin siya ng babaeng iyon? Liu? 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 Anong kailangan mo? Liu? Ruan Qingyan. Ang ulo ni Liu ay pinalo at nasugatan ni Ruan Sheng. At hanggang ngayon ay nakahiga pa rin siya sa bahay. Pumunta ka at sabihin mo kay Mama Jane na aakyat ako sa entablado para magtanghal ngayong gabi. Sa totoo lang 3 taon na ang nakakalipas, nakita ko na si Ginoong Ruan. Nakita niyo po ang ama ko? Nakilala niyo na ang tatay ko? Oo. Sa Kangjiao. Noong nangyari ang baha sa Yuzhou, naging gutom ang mga tao sa buong timog, marami ang hindi nakaligtas sa gutom. Noong malapit na akong mawala dahil sa gutom, dumating si Ginoong Ruan dala ang mga pagkain. Hinding-hindi ko makakalimutan ang tulong niya, kaya naman, nang malaman kong ang anak ni Ginoong Ruan ay narito rin sa Jinsilu, mas binigyan ko kayo ng pansin. Iyon pala ang dahilan. Noong panahon na iyon, ang tatay ko kasama sina Ministro ng Kagawaran ng Pananalapi at Fu Yuan ay nagpunta sa Yuzhou para tumulong, pero hindi nagtagal, napagbintangan ang tatay ko na nagnakaw ng pondo, kinumpiska ng pamilya Ruan ang lahat at itinapon kami. Kaya napadpad ako dito sa Jinzilu. Si Fu Yuan. Bakit? Anong mayroon? Iyong siyang Master Fu sa ibaba, siya ang nag-iisang anak nito. Iyong lalaking baliw sa inyo na si Young Master Fu? Dahil si Ginoong Ruan at si Lord Fu ay magkasamang tumulong, bakit sa kaso ng pagnanakaw ay si Ginoong Ruan lang ang naparusahan, habang si Lord Fu ay walang naging problema? Noong panahon ng kalamidad, nakasama namin si Ginoong Ruan sa lahat ng bagay. Naniniwala akong hindi siya nagnakaw? Siguradong may ibang kumuha ng pera? Marahil ay ginawa lang siyang panakipbutas. Kahit na ang kaso ng katiwalian ay hindi pa formal na natatapos, wala pa ring ebidensya na magpapatunay na walang kasalanan ang aking ama. Anuman ang mangyari, dapat kang magpakatatag at mabuhay. Magkasama man kayo muli o malinis ang kanyang pangalan,
Makakamit mo rin iyon sa tamang panahon. Magaling! Gusto kong si Lady Qingyan, ang tumugtog ng mag-isa para sa akin. Si Lady Qingyan, tunay ngang walang kapantay, ang ganda at talento. Mukhang ang kapatid mong iyon ay hindi na makapaghintay. Bata pa lang siya ay mapagkumpitensya na. Nagbitiw ako ng matitinding salita kaninang umaga at inilagay ako ni Mama Jean sa ikalawang palapag. Kaya natural lang na hindi siya mapakali. Ano na ang plano mo ngayon? Kung ano ang pinakakinatatakutan niya, ay iyon mismo ang gagawin ko. Isa-isa ko itong kukunin pabalik. Mga Ginoo, tingin po kayo rito. May sorpresa po ako sa inyo ngayong araw. Mama Jean, ano na namang pakulo ito? May bago bang babae na darating? Sino ba ang magandang dilag na ito? Napakaganda at napakaamo ng kanyang mukha. Parang hindi siya pangkaraniwan. Masyadong madaya si Mama Jean, Jean Zilu. May itinatago pa pala kayong ganito kagandang babae. Mama Jean, magkano ba ang halaga niya? Sabihin mo ang presyo. Sa gabing ito, ako na ang kukuha sa dilag na ito. Sir, hindi po maaari iyan. Si Lady Shengsheng ay isang malinis na dalaga sa Jinzilo. Ang alok niya ay talento lamang at walang iba. Kung gusto niyo po siya, ay pumunta na lang kayo lagi rito sa Jinzilo para suportahan siya. Isa na namang babaeng kailangan respetuhin. Napakagaling talagang magnegosyo ni Mama Jean. Ang gagandang babae ay hanggang tingin na lang, hindi mo man lang sila mahawakan, ngunit talagang nakakaakit sila. Sigurado ba kayong walang halaga ang sapat? Siyempre po, hindi talaga maaari. Kayamanan namin si Shengsheng, hindi siya mabibili kahit ng $1,000,000. Isang malinis na dalaga, pero nabalitaan ko na itong si Miss Shengsheng ay matagal nang may relasyon kay Young Master Li. Ibig sabihin, ang taong wala ng dangal ay maari pa rin palang maging dalagang ang tanging alok ay talento lamang. Totoo ba iyan? Ang isang babaeng may dumi na sa dangal ay magiging ganito? Hindi ba't panloloko iyon? Balita ko ay dating trabahador sa baba ang si Ruan Shengsheng at bigla siyang naging isang disenteng dilag, talaga namang kahina-hinala. Ayos ah, ang isang masamang babaeng iyan ay nagkukunwaring malinis, manloloko. Manloloko? Ibalik niyo ang pera. Ibalik ang pera. Ibalik niyo ang pera namin. Boss, ibalik niyo ang bayad namin. Ano ba ang tingin niyo sa salitang disente? Tungkol lang ba sa kalinisan? Ang kalinisan ng isang babae ay nakadepende lang ba sa ilalim ng kanyang kasuotan? Masdan ninyong lahat? Noon ito ay isa lamang malinis at puting tabing. Ngayon lang, bawat isa sa inyo ay nag-iwan dito ng kani-kaniyang bahid. At dahil ba doon ay magiging ang madumi na itong basahan? Hindi. Dahil para sa akin, ito na sa buong gusaling ito ang pinakamaganda at walang katulad na obra. Anong klaseng bagong gimmick ito? Matapos mabuking ang pagsisinungaling,
Sumuko na lang ba siya? Akala mo ba sapat na ang ilang salita? Para makalusot ka lang sa ganito? Ano kami? Mga utu-uto? Na basta-basta mo na lang maloloko? Ang hamak ay hamak pa rin. Huwag kang magpanggap na malinis. Anong ginagawa niya? Tila gumagawa siya ng sining. Dungis na ang screen na ito. Paano pa siya makakapinta diyan? Ito ay... May natatago ba talaga siyang galing? Ang sining na ito ay napakahusay. Ginamit ang mga dumi at mantsa at isinama ng maayos sa kanyang obra. Isa itong pagbabago ng basura tungo sa isang kamanghamanghang likha. Ang tunay na sining ay nakatago. Napakaganda. Tunay na marikit. Ang ganitong klase ng talentadong tao ay dapat hangaan magpakailanman. Magaling. Ang mga salita ay maaaring maging mantsa na dumudumi sa puting tela, ngunit maaari rin itong maging putik na nagpapalago sa bulaklak ng lotus. Ang ilang mga salita lamang ay hindi makakasira sa aking dangal. At ang sabi-sabi ng iba ay hindi makakapagtakda ng aking pagkatao. Siyempre, alam ko rin na ang lahat ng nandito ay hindi basta-bastang maniniwala sa paliwanag ko. Pero kung hindi nyo ako pinaniniwalaan, dapat maniwala man lang kayo sa husay ng panlasa ni Mama Jin at sa dangal ng Jinsilu sa loob ng maraming taon, di ba? Kung nawala talaga ang aking puri, paano naman ako hahayaan ni Mama Jin bilang isang birhen na umakyat ng entablado para magtanghal? Tama ang sinabi ni Lady Sheng Sheng. Ang Jinsilu sa pagnenegosyo ay palaging tapat at hindi kailanman nanamantala. Mga Ginoo, lahat kayo ay mahahalagang panauhin ng aking Jinsilu. Huwag kayong makikinig sa mga sabi-sabi kung saan-saan. Dahil sisirain lang nito ang reputasyon ng Jinzilo. Si Sheng Sheng ay para sa aking Jinzilo ay isang malinis at marangal na binibini. Maingat ko siyang pinili at hinubog para maging isang birheng mananayaw. Magaling. Kukunin ko ang larawang iyan. Kapalit ng isang pakikipag-inuman kay Lady Sheng Sheng. Mama Jin, magbabayad ako ng $100. Huwag po kayong magmadali. Dahan-dahan lang po. Isa-isa lang po. Ginoong Zhang, magkano po ang sa inyo? Napakagaling niyo talaga po. Napakahusay ng panlasa niyo. Magbibigay ako. Mas mataas ang bid ko. Ako ang piliin nyo ako. Hayaan mo akong makita siya. Makita siya ng sandali. Hayaan mo makita ko siya. Sinabi ko na sa iyo na ang aming si Sheng Sheng ay hindi tumatanggap ng bisita ngayon. Paborito ako ni Sheng Sheng, kaya papuntahin mo na ako sa kanya. Sinadyang ibilin ni Sheng Sheng na ang Ginoong Li at ang mga aso ay hindi pwedeng pumasok? Talagang hindi pwede. Paano nangyari iyon? Dahil sa pinagsamahan namin, sigurado akong si Sheng Sheng ay hindi taong nakakalimot sa nakaraan. Mama Jin, tulungan mo naman ako. Gusto ko talaga siya. Sino ba ang may pinagsamahan sa iyo? Ginoong Li, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ay, naging padalos-dalos ako? Nagkamali ako ng sinabi. Palo sa bibig. Pabayaan mo na akong makita siya kahit sandali. Tingin, kahit isang beses lang? Hindi. Kahit isang beses ay hindi pwede. Ano bang ginagawa mo? Hoy, ano ba? Huwag mo akong hilahin? Baka ma-misinterpret ito ni Sheng Sheng. Mama Jin, parang awa mo na. Hayaan mo na akong makita siya. Nasaan ba siya? Liu, wala kang utang na loob. Ang namamagitan sa atin ay walang halong mali siya. Tanging kay Sheng Sheng lang ako may gusto. Hindi ba't kapatid mo siya? Tulungan mo akong pagsabihan siya. Para magkatuluyan kaming dalawa ng kapatid mo, ayos ba iyon? Ano sa tingin mo? Ikaw, umalis ka rito. Naglalakas loob kang palayasin ako? Sino ka ba sa akala mo? Nagpapanggap kang napakalinis at napakabuti, pero naghihintay ka lang naman ng mataas na bayad. Gumastos ako sa iyo ng napakaraming pera, pero simpleng pabor lang, hindi mo pa ako mapagbigyan. Chui! Kunin mo iyan, sige na. Mama Jin, Mama Jin. Makikita lang? Makikita ko lang siya. Sheng Sheng. Sheng Sheng. Nanalo ka?
Masaya rin si Mama Jean kahit natalo. Habang lalong nagiging matindi ang laban namin ni Ruan Xingyan, lalo namang kumikita ang Jin Zilu. Ang mahalaga kay Mama Jin ay hindi ang pagkapanalo o pagkatalo. Ang tanging iniisip niya ay ang Jin Zilu at ang sarili niya. Binibining Jin Lian, gusto mo na bang umuwi? Wala naman akong tahanan. Sa buong buhay ko ay wala akong kontrol sa tadhana ko. Tanging ang Jin Zilu na ito lang ang sarili kong desisyon. Kapag umalis ako rito, ako ay magiging isang tao na walang sariling pagpipilian. Walang sinumang may pakialam kung anong klasing buhay ang gusto ko. Isang ibon sa hawla? Nakatiraman sa pamilyang Wangxie o sa isang payak na pamilya? Ano ba ang pinagkaiba? Kung ganoon, isasama kita sa tahanan ko, sa bahay ko. Sabay tayong aalis sa lugar na ito. Okay ba iyon? Sige, matulog na tayo. Makakauwi ba tayo? Siguradong makakauwi tayo. Mga dalaga, galingan nyo rin sa trabaho. Kapag dumating ang oras na nakaakyat na kayo sa ikalawang palapag, may magsisilbi rin sa inyo ng ganito. Anong ginagawa niyo? Mga dalaga, tara na, tapos na tayo rito. Napipi ka na ba? Magsalita ka. Sinong nagbigay sa inyo ng pahintulot na galawin ang kwarto ko? Sabi ni Mama Jean, simula ngayong araw, ang kwartong ito ay kay Ruan Xingsheng na. Tungkol naman sa iyo, Chupi. Ikaw na walang hiyang babae ka. Ang pinaghirapan kong ayusin na kwarto, dinungisan mo ng ganito. Dahil sa wala kang galang, wag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Dalhin siya sa labas. Saan? Bitawan niyo ako. Para sa isang bagay na wala namang silbi, sa tingin mo saan ka dadalhin? Ilayo siya. Mama, kapag napunta ako sa unang palapag, mawawala na ako. Pakiusap, maawa kayo sa akin. Ano pang hinihintay nyo? Nagkamali ako. Ilayo na yan. Dalhin nyo na siya. Kayong dalawang mga kuya, sandali lang. Pakisabi po sa kanya, nasa ikalawang palapag ang aking kapatid, tiyak na tutulungan niya ako. Ang kagalang-galang na si Lady Qingyan ay mapupunta rin pala sa ganitong kalagayan. Balak naming magkaibigan na paalisin na si Lady Qingyan ngayong gabi. Sana po ay maiparating niyo ang mensahe ko sa kanya na kailangan ko ang tulong niya. Maraming salamat. Isang hindi inaasahang panauhin? Bakit napadpad dito ang babae mula sa ating Jin Zilu? Dito sa ganitong lugar? Kapag bumalik ka na dito, sa tingin mo ba ay malinis ka pa? Umalis ka. Sino ka ba sa akala mo? Wala ka ng halaga ngayon dahil bumagsak ka na? Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Anong gagawin namin? Siyempre, tatanggapin naming mabuti ang aming mahal na si Lady Qingyan. Ibalik niyo yan. Ibalik niyo sa akin. Ruan Qingyan, hindi ba ayaw mong ang makita ng iba ang katawan mo? Ngayong araw, hahayaan nating lahat ng mga panauhin na titigan ka ng maigi at makita nilang lahat ang ganda nitong marangal na babae, kung gaano ba talaga siya kaganda. Tulong. Ruan Xingsheng, dahil sa iyo ito, ninakaw mo ang lahat sa akin. Ang kahihiyang ito, balang araw, ay pagbabayarin kita ng higit pa sa nararapat. Narito na si Lord Fu. Sino pong babae? Ang ihahatid natin ngayon? Sa dati niyang gusto, ibigay nyo si Jin Lian. Haharapin ko muna siya. Paghandain nyo na si Jin Lian. Opo.
Naku, Lord Fu. Lord Fu, dumating po kayo. Kay tagal nyo na pong hindi pumupunta rito sa Jinsilu. Sige. Ang dalagang gusto nyo, tinuruan ko na siyang mabuti, hinihintay lang po ang inyong pagdating. Siguradong magugustuhan nyo siya sa pagkakataong ito. Huwag ka munang magmadali. Balita ko ay may 2 babae mula sa pamilya ng mga opisyal ang dumating dito sa Jinzilu. May magkapatid niyang narito. Papuntahin niyo silang 2 sa akin ng hiwalay. Sige po. Magaling ka talagang pumili. Lugi ako kapag pinalabas. An ko silang 2 ngayon. Binibining Sheng. Bakit? Pinatatawag po kayo ni Mama Jin para humarap sa isang mahalagang panauhin. Sige, pupunta na ako. Sino ba ang panauhing iyon at paano ko siya dapat tawagin? Napaka-impluwensyadong tao ng ginoong iyon. Siya ay mahalagang panauhin ng Jinzilu. Huwag kabahan. Binibining Sheng, tawagin niyo lang siyang Lord Fu. Naiintindihan ko. Ikinagagalak ko po kayong makita, Lord Fu. Ikaw ba si Ruan Sheng? Kasama ako ng iyong ama sa trabaho, naging napakalapit namin sa isa't isa, kaya ngayong araw ay parang nakita ko na rin ang anak ng isang lumang kaibigan. Maayos ka lang ba kamakailan? Salamat po sa inyong pag-aalala, Lord Fu. Maayos naman po ang lahat kay Sheng. Alam mo ba, na tumakas sa kulungan ang iyong ama? Ang aking ama ay isang tapat na opisyal. Siguradong may malalim na dahilan kung bakit siya tumakas. Sana po ay maimbestigahan niyo itong mabuti. Tumayo ka muna. Si kapatid na Ruan ay isang tapat na opisyal. Alam nating lahat na wala siyang kasalanan, ngunit dahil sa pagtakas niya sa kulungan, lalong napatunayan ang mga paratang laban sa kanya. Nga pala, nagtangka ba siyang makipag-ugnayan sa inyo? Bago siya nakulong, mayroon ba siyang ibinigay sa inyong magkapatid na kahit anong gamit? Hinalughog na po ang aming bahay. Wala pong natira kahit ano. Naging mahirap nga ito para sa inyo. Siya nga pala, kinausap ko na ang Mama Jin. Na huwag na kayong apihin, manatili ka lang dito ng panatag, at hintayin natin ang balita tungkol sa iyong ama. Gusto mo pang magtamad-tamaran? 2 araw na nakatambak ang mga damit na to. Ang baho na. Pare-pareho lang tayong nasa unang palapag. Bakit niyo ba ako inuutusan? Bakit? Dahil mas marami kami kaysa sa iyo at dahil mas maayos ang lagay namin kaysa sa iyo. Sige, lalabahan ko na. Lady Qingyan, pinapatawag po kayo ni Mama Jin upang makipagkita sa isang mahalagang panauhin sa 2 palapag po. Sinasabi ko na nga ba, hindi talaga ako kayang tiisin ni Mama Jane. Sino po ba ang mahalagang panauhin ngayon? Nakikita kong marami ka ng pinagdaan ng hirap nitong mga nakaraan. Kaya, bilang kabutihang loob, ay bibigyan kita ng paalala. Ang panauhin ngayon sa 2 palapag ay isang napakamakapangyarihang tao. Kapag nakuha mo ang loob niya, hindi lang ang pagbabalik mo sa 2 palapag, kundi pati na rin ang paglaya mo sa Jinsilu at ang pagkakaroon ng marangyang buhay ay magiging napakadali. Maraming salamat sa paalala. Kapag naging matagumpay ang lahat, hindi po kakalimutan ni Qingyan ang kabutihan niyo. Napakagalang mo naman, madam. Tuloy na po tayo, Lady Qingyan. Ang tunay na anak ni Ruan family na si Ruan Qingyan, nagpupugay po sa inyo, Lord Fu. Maswerte po ang Qingyan dahil nabanggit po kayo ng aking ama sa akin na ang sabi niya ay isa kayong tao na matiyaga at masipag na laging handang tumulong sa mga mamamayan. Isang mabuting opisyal na mahirap mahanap.
Mukhang naghirap ang Qingyan dito sa loob ng gusaling ito. Totoo po, hindi naging maganda ang buhay ko rito. Isang mayamang dalaga ng pamilya Ruan, na dati ay sikat sa buong Kapitolyo, pero ngayon dahil sa kaso ng korupsyon, kailangan mong sumunod sa gusto ng iba para lang mabuhay at napunta ka pa sa ganitong maruming lugar, tunay ngang nakakaawa ka. Tumakas ang ama mo sa kulungan, alam mo ba? Sir, hindi po alam ng Qingyan. Ang ama ko. Paano iyon nagawa ng aking ama? Bago ikulong ang iyong ama, meron ba siyang iniwan sa'yo? Dahil galing ka sa pamilya ng isang opisyal at malinis ang iyong puri, talagang mahirap ang sitwasyon mo rito dahil walang tumutulong sa iyo? Hindi nga ito madali. Kakausapin ko si Mama Jin. Mula ngayon ay tauhan na kita. Hindi mo na kailangang magsilbi sa ibang tao. Maraming salamat po sa inyong awa, Lord Fu. Young Master Fu, andito ka na naman para kay Binibining Jinlian? Mayroon lang akong importanteng asikasuhin. Lahat ng mga lalaking pumupunta rito ay laging nagmamadali. Ano kasi? Nabalitaan ko kasi na ang ama ko ay kumuha ng isang babae rito sa bahay. Kaya akala ko, Kay Lord Fu ba? Hindi naman siya pumunta rito para hanapin ako. hindi mo naintindihan? Ang ama ko ay, Pasok po kayo, Young Master Fu. Nakababatang kapatid. Anong ginagawa mo rito? Galit ka pa rin ba? Ano man ang nangyari noon, hindi na nito mababago ang katotohanan na magkapatid pa rin tayo. Sa pagitan ng pamilya, hindi dapat tayo nagtatanim ng sama ng loob. Walang galit ang tunay na pamilya. Pero tayong dalawa, meron. Noong mga araw na nandoon ako sa unang palapag, wala kang kaalam-alam sa mga nangyari sa akin. Ang hirap at parusang naranasan ko, hindi pa ba sapat yon? Sheng Sheng? Sheng Sheng. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Hindi mo alam na habang nandoon ako sa baba, ay dumanas ako ng matinding paghihirap. Wala rin akong balita sa labas. At ang tagal ko na ring walang anumang narinig tungkol sa ating ama. Sheng Sheng, mayroon ka bang narinig? Kung nabalita tungkol sa kanya? Pareho lang tayong nakakulong dito. Kung ano ang hindi mo alam, paano ko malalaman yon? Sige. Dahil narito na rin ako sa ikalawang palapag, simula ngayon ay dapat na tayong magtulungan bilang magkapatid. Magkabati na tayo. Magandang balita. Napakagandang balita. May handaan sa mansyon ng Ding Yuan Hu at sadyang ikaw ang napiling sumama doon. Si Marquis Ding Yuan ay hindi basta-bastang makikita ng kahit sino, kaya ang swerte mo ay narito na. Si Marquis Ding Yuan? Kailan po ito? Ngayong gabi na. ang aking ama ay pumipili ng ilang mga dalaga taon-taon upang ibigay kay Marquis Ding Yuan. Sumabak sa labanan si Marquis Ding Yuan noon at nagtamo siya ng mga sugat kaya may problema siya sa katawan. Pero hilig niyang manakit ng iba. Sa mga pinadadala doon, ay wala pang lumalabas ng maayos. Nag-aalala ako sa iyo. Kung sakaling makasalubong mo ang ama ko, pakisuyo at iwasan mo siya. Takot akong mapansin ka niya. Dahil baka kung anong mangyari. Naiintindihan ko po. Inay, maghahanda na muna ako. Wag na.
Kumpleto na sa mansyon ng Ding Yuanhu. Hindi mo na kailangang maghanda. Kukunin ko lang ang sapatos ko sa pagsasayaw. Mas sanay ako gamitin ang sariling gamit ko. Sige na nga, bilisan mo. Jinlian, bilisan mo na. Narito na po, narito na. Tara na, tara na. Jinlian, may hinala ako. Jinlian? Xiao Haozi, nasaan ang asawa ni Jinlian? Hindi ba si Jin Lian ay tinawag ni Mama Jin para pumunta sa mansyon ng mahalagang panauhin? Anong panauhin? Sinong panauhin yon? Ang alam ko lang, mabilis siyang umalis. Hindi na niya nagawang mag-ayos o magpaganda. Nagmamadali siyang umalis? Opo, nagkaroon lang siya ng oras para bitbitin ang isang pares ng sapatos sa pagsasayaw. Sapatos sa pagsasayaw? Hindi maaari. Hindi kailanman mangyayari na hindi uuwi si Jinlian ng buong gabi. Maghanap kayo, may iniwan ba siyang mensahe? Wala po. Mansyon ng Ding Yuanho. Mama Jin, ang babae sa ikalawang palapag ay hinding-hindi gagawa na hindi umuwi sa gabi, ngunit hindi pa rin bumabalik si Jinlian. Hindi ba man lang ito itatanong ng nanay? Sheng, itatanong ang dapat itanong. At huwag itanong ang hindi nararapat. Nagtatamasa ng kaginhawaan ng ate mo. Ano ang ibig mong sabihin, nanay? Ang babaeng si Jinlian, hindi na ba siya makakabalik? Sinasabi ko sa iyo, Sheng. Magpakabait ka na lang dyan sa posisyon mo bilang dalagang babae. Tungkol naman kay Jinlian, ituring mo na lang na hindi siya kailanman pumarito. Hindi ako maaaring tumigil na lang at walang gawin. Ate Jinlian. Ate Jinlian. Anong nangyari sa iyo? Ate Jinlian, anong nangyari sa iyo? Ate Jinlian? Ate Jinlian? Tara. Ate Jinlian. Napakaswerte nga naman ni Jinlian. Nagagawa pa niyang bumalik ng maayos.
Anong ginagawa mo rito ng hating gabi na? Wala po. Mama Jean, nakita ko si Jinlian na maraming sugat. Nang bumalik galing sa labas, anong nangyari sa kanya? Bakit mo itinatanong? Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo dapat malaman. Ano ba talaga ang nangyari sa mansyon ng Ding Yuanho? Bakit ka nagkasugat-sugat ng ganyan? Dahan-dahan lang ate. Kagabi, imbitado ako sa handaan sa mansyon ng Ding Yuanho. Pero ang totoo, pinlano ni Fu Yuan na ialay ako kay Marquis Ding Yuan bilang regalo. Ginamit yata ako ni Fu Yuan para suyuin si Marquis Ding Yuan, kaya lang si Marquis Ding Yuan ay hindi lubos na nagtitiwala kay Fu Yuan. Habang kumakain, sinisisi ni Marquis Ding Yuan si Fu Yuan sa kapabayaan nito dahil hinayaan niyang makaalis si Ginoong Ruan. Sabi niya, may kinuha rin siyang napakahalagang bagay, ang account book mula sa ministry. Ngayon, hindi pa nila alam kung nasaan iyon, at para sa kanila, isa itong malaking banta. Paulit-ulit na nangako si Fu Yuan kay Marquis Ding Yuan na gagawin niya ang lahat para mahanap ito. Posible kaya na ang account book na iyon ang ebidensya laban kay Ginoong Ruan sa kaso ng pagnanakaw ng pera ng bayan? Sa sinabi mong iyan, may naalala tuloy ako. Noong huling beses na makita ako ni Fu Yuan, tinanong niya ako noon, bago pa makulong ang aking ama, kung mayroon ba siyang iniwan sa aming magkakapatid na kahit anong bagay. Ate, sandali lang po. Ate, tingnan mo. Ito na kaya iyon? Ito ang painting na ibinigay ng aking ama noong huling pagkikita namin. Sabi niya ay regalo ito para sa kaarawan ko. May mga sulat. Ito na nga ang listahan. Hindi ko akalaing mas magtitiwala si ama kay Ruan Shengsheng na masamang babaeng iyon kaysa sa akin na sarili niyang anak. Ama, aking ama, ikaw ang unang sumuko sa akin. Sa nangyayaring ito, hindi ko na kailangang pahalagahan pa ang ating ugnayan bilang mag-ama. Dahil mukhang mahal na mahal niyo ang isa't isa, ay magsama na lang kayo doon sa kabilang buhay. Jinlian. Handa ka na ba, Jinlian? Bilisan mo na, bilisan mo na. Magmadali ka. Mama, pasensya na kung naghintay kayo. Tayo na. Bakit may suot ka pang belo? Sabi ng Marquis, gusto niya ang itsura ng mula sa Western Regions. Sabi niya kung isusuot ko ang damit ng isang mananayaw at magsasayaw, siguradong magiging kakaiba ang aking kariktan. Jinlian, napakaswerte mo talaga. Wala pang babae ang nakapasok sa mansyon ng Ding Yuanhao sa pangalawang pagkakataon, kaya kailangang samantalahin mo ang pagkakataon at pagbutihan ang pag-aalaga sa kanya. Salamat sa paalala, Mama Jean, ako. Naiintindihan ni Jinlian. Tara na, bilis. Nitong nakaraang 2 araw, nakaisip ako ng ilang mga bagong laro at talagang nakakaaliw ang mga ito. Ngunit ang tanong ay,
kung kakayanin mo pa kayang lampasan ang gabing ito. Gusto mo bang maglaro ngayon ng larong, kunyari ay ayaw mo pero gusto mo pala? Sinabi ko na sa iyo noong nakaraang araw na hindi ko gusto ang ganitong klaseng laro. Ang hamak na babaeng ito ay pumunta rito, hindi para makipaglaro sa inyo, mahal na Panginoon. Nandito ako para makipagkasundo sa inyo. Kasunduan? Napakahalaga kay Marquis Ding Yuan ng tiwala sa kanya ng mahal na hari. Dahil ang kaso ng korupsyon ay nagmula sa Yuzhou, siguradong matagal na itong iniinda ni Marquis Ding Yuan. Ang kailangan niya ay hindi ang mga ebidensyang maglalabas ng katotohanan, kundi ang pagkakataong muling makuha ang tiwala ng hari. Kung malulutas ninyo ang problemang ito para sa kanya, kung sino man ang totoong may sala sa likod ng korupsyon, ay hindi na mahalaga. Ginoo, magkasabwat silang lahat. Ibigay mo sa akin ang record book. Ano ang sinasabi ni Ginoo? Anong record book? Hindi ko po maintindihan. Ikaw. Napakalakas ng loob ng asawa ni Jin Silu. Gusto ko iyan. Ginoo, ayaw mo na bang ituloy ang ating kasunduan ngayong araw? Kasunduan? Isa ka lang namang hamak na babae, bakit mo gustong makipagkasundo sa akin? Ano ang iaalok mo? Ang iyong sarili? Dahil lang sa ako ang anak ni Ginoong Ruan. Kapag ako ay wala na ngayong araw, ang mga nawawalang ledger ng kagawaran ay tiyak na makakarating sa harap ng hari bukas. Marquis Ding Yuan, sinusubukan lang kitang iligtas. Ayaw maging katuwang ni Lord Fu sa iyong mga kasalanan dahil ang nakasulat sa ledger na iyon ay puro pangalan mo lang, sir. Sir, marami na akong ginawang kopya ng ledger na iyon. At kung kailangang matapos ang buhay ko, kung ganoon, ikaw at si Fu Yuan ay walang takas sa kapahamakan. Ibigay mo sa akin ang ledger upang hindi ka na mahirapan pa. Sinabi ko nang wala rito. Gusto mo bang gawan pa kita ng bagong kopya sa harap mo? Nasaan na si Ruan Shengsheng? Sir, si Ruan Shengsheng po. Mukhang pumunta na para magsumbong. Ruan pa ba ang apelyido mo? Ikaw. Sir, kapag nahuli natin siya, siguradong lalabas si Ruan Shengsheng. Dalhin siya sa Dali Temple at ipakita sa kanya ang lahat ng uri ng parusa. Teka lang. Nakababatang kapatid, saan ka ba nanggaling? Masyado mong pinaghintay si ate. Sino ba ang tinatawag mong nakababatang kapatid? Ruan King yan. Alam na alam mo na ang ating ama ay walang sala, pero binabaligtad mo ang katotohanan. Hindi mo alam ang tama sa mali. Makitid ang iyong pananaw, napakamakasalan at makasarili mo, at pati na ang kaaway ay itiniuring mong ama. Ruan King yan. Karapat dapat ka pa bang maging anak ni Pamilya Ruan?
Ginagawa ko lang ang makakabuti para kay ama. Kung susuko lang siya agad, baka sakaling mapagbigyan pa ang kanyang parusa. Ngunit kung magpapatuloy ka sa pagmamatigas, huwag mo akong sisisihin kung kalimutan ko ang ating samahan bilang magkapatid. Para ba talaga ito kay ama o para lang sa iyong sarili? Ruan Qingyan, nakalimutan mo na bang dati mong ipinagmamalaki ang pagiging anak ni Pamilya Ruan at nakalimutan mo na rin kung gaano kataas at kadangal ang iyong pagkatao? Sabi mo mahalaga sa iyo ang dangal. Pero ngayon, ano ang ginagawa mo? Nasaan na ngayon ang dangal na sinasabi mo? Manahimik ka, Ruan Shengsheng. Wala kang alam. Anong karapatan mong umasta na parang nasa itaas ka at pagsabihan ako? May iba pa ba akong pagpipilian? May kasalanan ba ako? Sa akin ba ang sisi? Ang muling paglilinis sa pangalan ni Ama? Kailan pa iyon mangyayari? Gusto ko lang gawan ng paraan ang sarili kong kinabukasan. Gusto ko lang mapabuti ang lagay ko. Anong mali doon? Ano ba ang dapat kong gawin? Mamuhay na lang ba ako dito sa gusaling puno ng kapahamakan at pagsasamantala at hintayin na lang tumanda at mawala? Isinugal ko na ang buo kong karangalan at ang lahat ng aking dignidad. Ruan Shengsheng, wala na akong matatandaan pa, kaya hindi ako maaaring matalo. Ang tatay ang unang sumuko sa akin, kaya bakit hindi ko pwedeng, para sa sarili ko, talikuran kayong lahat? Ruan Qingyan, hindi kita pipigilan na hangarin ang iyong magandang kinabukasan. Kahit na magalit ka pa sa akin, o saktan man ako, pero naging mabait sa iyo si tatay. Paano mo nasisikmura na maging malupit at baliwalain ang tama at ang ating pamilya? Dahil naging mabait naman pala si tatay sa akin, bakit hindi na lang niya gamitin ang kanyang buhay para tulungan ako sa huling sandali? Tama na. Ayaw ko nang marinig ang inyong magkapatid na nag-aaway na parang teleserye. Ibigay mo sa akin ang ledger. Sa tingin mo ba, kapag nakuha mo na ang ledger, ay magiging maayos na ang lahat? Huwag kang maraming satsat. Ibigay mo sa akin ang ledger. Kung hindi, sige. Ibibigay ko ito sa iyo. sa wakas, nakuha ko na rin. Anong nahanap mo? Nahanap mo ba ang ginamit mong kapalit para mapalapit kay Marquis Ding Yuan? O nahanap mo kung gaano karaming dolyar ang ninakaw mo at ang mga ebidensya ng mga taong pinahirapan mo? Ang mga luhang nakasulat sa librong iyan. Mabibilang mo pa ba, sir? Sa pagpuksa sa mga insekto, kailangan pa bang bilangin iyon? Nasa akin na ang listahan. Wala nang takas si Ruan Shijie kahit anong gawin niya. Mga tauhan, dalhin sila sa Dali Temple para mahatulan. Sir, baka po nagkakamali kayo? Kamping-kampinin niyo po ako. Kamping-kampinin nga kita. Pero Ruan pa rin ang apelyido mo. Kailangang ubusin ang lahat. Mahirap nang magkamali. Sir? Sinabi ko na sa inyo dati, walang kasalanan ang ama ko. Tapos? Ibig sabihin yan, iba ang may ginagawang masama. Gaya niyo po, sir. Oo, hindi ako inosente. Ano ngayon ang magagawa mo sa akin? Huwag niyo pong mamaliitin ang maliliit na tao, sir. Lord Howe, ano ang ginagawa niyo? Mga sundalo ko ang lahat ng ito. Naimbestigahan na ang kaso ng korupsyon ni Kang Zhao at inutusan ako ng Panginoon na si Lord Fu ay hulihin na. Hindi maaari. Lord Howe? Ikaw pala. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Sir, hindi ba't sabi niyo na inosente si Pamilya Ruan? Bakit niyo po ako hinuhuli? Malinis na ang pangalan ni Ginoong Ruan sa kaso ng korupsyon.
Ngunit pinaghihinalaan kang nakipagsabuatan kay ministro ng kagawaran ng pananalapi upang manisi ng ibang tao, kaya dadalhin ka rin para imbestigahan. Wala akong sala. Wala akong kasalanan. Ruan Shengsheng, tulungan mo akong magpaliwanag. Kapatid kita. Ruan Shengsheng, bilis, pakawalan niyo ako. Ako ang anak ni Pamilya Ruan. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Jinlian, maari na tayong lumabas. Sabay tayong lalabas dito sa Jinsilo. Anong gusto mong gawin paglabas natin? Gusto kong makita ang pagsikat ng araw, ikaw ba? Kung ganoon, sasamahan kita sa panonood ng pagsikat ng araw.